Okay, hi everyone. Ano mo po napili nga sport sa combative sport is an boxing. Diyan po sa among video is i-discuss po namo ang history sa boxing, court and venue, equipment and gears, technical and tactical skills, and officiating. Nagmula ang boxing na unang Greece bilang isang amateur na sport Olympics, ngunit marahas ito sa sinaunang Roma kung saan tumagamit sila ng panakip sa kamay na may metal. Nawala rin ito nang bumagsak ang imperyo. Muling nabuhay ang boxing noong ika-18 siglo sa London bilang mga labanang baronakil o walang bantis na may pustahan o bayad. Si James Lag ang naging unang kinikilalang heavyweight champion noong 1719 at si Johnson Broughton ay nagtatag ng mga unang palakaram noong 1743 upang mabawasan ang karahasan. Ang mga ito ay kalaunang binago at naging original noong 1838 at na-revise noong 1853 sa London Prize Ring Rules. Ang Queensberry Rules na noong 1857 na tinanggap bago matapos ang ika-19 na siglo ay nagbago sa boxing sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa husay at kaligtasan. Kailangan na magsusuot ng guwantes, 3 minutong rounds na may pahinga, may lubid ang ring at pinagbawal ang mga gawaing tulad ng pakikipagpuno o pananakit sa kalabang na nakabagsak. Si John L. Sullivan ang huling bare-knuckle heavyweight champion na nanalo sa kanyang huling opisyal na laban noong 1889. Bago niya nawala ang titulo sa ilalim ng Queensberry Rules noong 1892. Ang mga patakarang ito rin ang sinusunod ng mga profesional na boksingero hanggang ngayon. The court or venue. Ito ay isang nakataas, parisukat na entablado na napapalibutan ng mga lubid. Karaniwang may sukat na 16 to 24 feet, kung saan nagaganap ang mga labanan. Ito ay idinisenyo para sa dalawang boksingero upang maglaban sa mga round na tumatagal ng 1 hanggang 3 minuto. Standard professional ring, square shape, elevated platform. Ito ay isang parisukat na entablado na nakataas at napapalibutan ng mga lubid na ginawa upang maging ligtas, patas at malinaw panoorin ang laban ng dalawang boksingero. 4 corner post with padded turnbuckles. Ito ay mga poste sa bawat sulok ng boxing ring na may malambot na protection at nahahati sa red corner, blue corner at 2 neutral corners para sa organisado at ligtas na laban. 4 ropes on each side, wrapped and branded. Ito ay ang 4 na mahigpit na lubid na nakapalibot sa boxing ring na binabalutan para sa kaligtasan at nilalagyan ng branding para sa mga sponsor habang ginaganap ang laban. Canvas mat with sponsor logos and event branding. Ito ay ang malambot na sahig ng boxing ring na may mga logo ng sponsor at pangalan ng event na nagsisilbing protection sa mga boksingero at paraan ng pag-promote ng event. Apron skirts around the edge showing major sponsor like MGM Grand. Ito ay isang tilang nakabalot sa gilid ng ring o stage na may nakaprint na logo ng malaking sponsor para sa advertisement.
Intense overhead spotlights focus directly on the ring, so fighters are perfectly visible. Ito ay tumutukoy sa malalakas na ilaw na nakatutok mula sa itaas papunta sa ring upang maliwanag at malinaw na makita ang mga fighters ng audience at ng kamera. Dramatic arena lighting elsewhere kept dim to draw all attention to the action. Ito ay isang lighting technique na ginagamit sa mga sports events tulad ng boxing, MMA, wrestling para mas focus ang pansin ng lahat sa laban. Broadcast grade setup, camera platforms, lighting rigs, and production equipment around ringside. Ay ito naman ang tumutukoy sa kompletong professional equipment na ginagamit para ma-broadcast sa TV o live stream ang isang sports event tulad ng boxing. Seating atmosphere. Ito ay tumutukoy sa ayos ng mga upuan at sa kabuuang pakiramdam ng lugar kung saan ginaganap ang laban o event. Ringside seats. Sit just a few feet from the action. Ang mga upuan malapit sa ring ay nasa mismong tabi ng laban. Dahil dito, malinaw at malapit na nakikita ng mga manonood ang bawat galaw ng mga atleta. Large blocks of tired seating rise high behind them. Sa likod ng ringside, may malalaking bahagi ng upuan na pataas ang ayos, parang hagdan. Ginagawa ito upang mas maraming tao ang makapanood at magkaroon ng magandang view kahit nasa likod. The arena is designed to feel electric and intimate event with thousands of spectators. Kahit libo-libo ang manonood, ang disenyo ng arena ay ginagawa upang maramdaman pa rin ang excitement at pagiging malapit sa aksyon. Nagiging mas buhay at energetic ang atmosphere. Event branding, pagpapakilala o imahe ng event. Ito ay tumutukoy sa mga disenyo, dekorasyon at mga simbolo na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng event. Overhead truss structures and banners above the ring. May mga bakal o matitibay na istruktura sa itaas ng ring kung saan nakasabit ang ilaw, logo at mga banner. Ito ay para maging mas profesional at kaakit-akit ang itsura ng event. Equipment gear o kagamitan. Ito ay gamit na ginagamit sa pagsasani ng mga boksingero o atleta. Una, heavy bag. A large suspended bag used for practicing punches and building power. Isang malaking bag na nakasabit. Ginagamit ito para magsani ng suntok at palakasin ang puwersa ng boksingero. Pangalawa, speed bag. A small responsive bag to improve timing, rhythm, and hand-eye coordination. Maliit na bag na mabilis gumalaw kapag tinatamaan. Nakakatulong ito sa bilis, timing at koordinasyon ng mata at kamay. Large signage indicating a high-profile championship fight. May malalaking karatula o sign na nagpapakita na ito ay isang malaking laban o championship. Karaniwan ito sa malalaking event upang mas makilala at maging espesyal ang laban. Used primarily by female boxer for chest protection. Protection niya sa dibdib na kadalasang ginagamit sa mga babae na boksingero. Tapos, an shin guard sometimes used in specific training drills to protect the shin, clothing and apparel. Ang shin guard man, protection niya sa binti na ginagamit ganay sa mga sa pag-training. Ang boxing short, loose
fitting shorts designed for unrestricted movement. Inisiyan mga lawlaw nga short nga ginhimo para sa mga boksingero para malaya ang kanilang mga siki makagalaw-galaw. Boxing boots. Special footwork providing ankle support and grip. Especially siya nga butos nga ginimo para sa mga boksingero para pansuporta sa bukong-bukong nan baysin siya kay makapit sa sahig. Tapos ang tank top or rash guard, muscular weakening tops for training. Ini siya ang bado nga ginimo para sa mga boksingero nga pag ginulasan ka susuro plus ininimo hulas para mamarakala doon nga gigagamit siya sa pag-training. Rules of the game. So, bakit nga ba may mga rules sa isang laro? So, ang mga rules sa boxing ay mahalaga para sa seguridad ng mga boksingero, fairness sa laban, at upang maiwasan ang walang kontrol na bakbakan. May mga pangunahing dahilan kung bakit may rules sa boxing, gaya na lamang ng proteksyon at seguridad. Ang mga patakaran, gaya ng pagbabawas sa pagsuntok sa bato o pagkagat ay ginawa upang mabawasan ang malubhang pinsala sa mga boksingero. Fairness at sportsmanship. So, dito naman tinitiyak ng mga rules na patas ang laban at hindi gagamit ng maruruming taktika ang mga manlalaro. Samantalang sa strukturang kompetisyon ay nagbibigay ito ng malinaw na gabay gaya ng 12 rounds, paggamit ng gloves para sa patas na pagpapasya ng mga hurado. At ang huli ay ang pag-iwas sa magulong away. Dahil kung wala ang rules, ang boxing ay magiging isang magulong rambulan sa halip na isang organisadong sport. Prohibited actions: hitting below the belt, holding, pushing, biting, or headbutting. So, ang mga nakalistang aksyon na ito ay bumubuo ng mga foul sa boxing at iba't ibang combat sports na kadalasang tinutukoy bilang illegal o ipinagbabawal ng mga galaw na maaaring humantong sa mga babala, bawas na puntos o diskwalifikasyon. Gaya nga ng nakasaad sa prohibited actions na mayroong hitting below the belt, holding, pushing, biting, at headbutting. Ang hitting below the belt o ang pagtama sa ibaba ng sinturon ay ang anuman suntok na lumapag sa ibaba ng pusod o sa ibaba ng linya ng balakang ay isang mababang suntok na maaaring magresulta ng 5 minutong panahon sa pagaling para sa biktima at posibleng bawas sa puntos para sa nagkasala. Sa holding naman o ang labis na pagkahawak ay pinapayagan sa depensa sa loob ng maikling panahon, ngunit ang matagal, sinasadya o labis na pagkahawak upang maiwasang away ay isang foul. Sa pushing naman o ang pagtulak ay ang paggamit ng mga braso upang itulak ang kalaban sa halip na hampasin sila gamit ang isang nakakuyong na kamao. Sa biting ay isang malubhang paglabag na maaaring humantong sa agarang diskwalifikasyon. At sa huli, sa pag-headbutt naman or headbutting, ipinagbabawal ang sinasadyang pagtama sa ulo ng kalaban dahil sa panganib na malubhang pinsala. Illegal targets: back of the head, neck, kidneys, or any area below the belt. Bakit illegal na target ang mga lugar na ito? Una, back of the head. Dahil sa bahagi ito, ang mga suntok na minsan ay tinutukoy bilang rabbit punches ay pinagbabawal dahil maaari itong mapinsala ang cervical vertebrae o spinal cord at brain stem na posibleng humantong sa paralysis o kamatayan. Mapasaliig o kidneys man
ay mahahalagang organo na hindi maayos na protektado ng buto. Ang direktang tama sa bahagi ito sa ibabang bahagi ng likod ay maaaring magdulot ng panloob na pagdurugo, pasa o maging pagkabigo ng mga organs. Gloves. Punches must be thrown with closed fists. Dito naman sinasabing sa parehong amateur at professional boxing, lahat ng suntok ay dapat ibato gamit ang nakasaradong kamao, partikular na ang pagtama sa harap, padded knuckle na bahagi ng guwantes. Ang loob ng guwantes ay tinuturing ng isang foul. Knockdown. If a fighter is knocked down, they have a 10 seconds count to stand up. A fighter on the ropes is considered down. Sa boxing, nangyayari ang knockdown kapag ang isang suntok ay nagiging sanhi ng pagdikit ng kahit anong bahagi ng katawan ng isang boksingero, maliban sa kanilang mga paa o kung sila ay walang magawa sa mga lubid. Ang referee ay magsisimula ng 10 segundong bilang kung ang boksingero ay hindi makatayo at may pakitang kaya nilang magpatuloy sa bilang na 10 segundo. Ito ay isang knockout o KO. In professional boxing, fights can take place over up to 12 3-minute round with a 1-minute rest between each round. Sinasabi dito na sa professional boxing, ito ay hindi pangkaraniwang pang-title lamang mula 4 hanggang 10 rounds, habang ang mga professional na laban ng kababaihan ay kadalasang nagtatampok ng 2 minutong rounds. Ang mga laban ay napapanalunan sa pamamagitan ng knockout, technical knockout, disqualification o desisyon ng mga hurado batay sa mga scorecard. Nagtatagal ang rounds ng 3 minuto sa lalaki at 2 minuto naman sa babae. Sa pagitan ng pahinga, 1 minuto sa pagitan ng mga round. Haba ng laban naman ay hanggang 12 rounds para sa kampyonado, 4 to 10 rounds para sa iba. The only method of attack is punching with a clenched fist. Punches below the belt or the back of the opponent's head and neck are not allowed. Dito naman ay kung saan mayroong nangyayaring illegal na aksyon, pagpapahinga, paghawak, at marami pang iba. Sa illegal na aksyon, ang paggamit ng mga lubid upang makakuha ng karagdagang lakas, ang momentum o estabilidad para sa isang suntok o para pigilan ang isang kalaban ay tinuturing na isang foul. Sa pagpapahinga naman o paghawak ay hindi pinapayagan ang mga boksingerong gamitin ang mga lubid upang magpahinga, sumandal o itali ang kanilang kalakasan upang maiwasan ang tamaan. Habang sa direksyon naman ng referee, kung gagamitin ng isang boksingero ang mga lubid sa ganitong paraan, maaaring mamagitan ang referee at maglabas ng babala o parusa. Sa exceptions naman, habang sinasadyang humila o pagtulak palabas ng mga lubid ay illegal, ang roping kung saan ang isang boksingero ay nakasandal sa mga lubid upang sumipsip ng mga suntok ay hindi taktikang bandepensa na, bagamat mapanganib ay karaniwang pinahihintulutan basta't ang mga lubid ay hindi ginagamit upang mapakinabangan. Karaniwang nakasaad at alintuntunin na ito na hindi maaaring gamitin ng mga mandirigma o ng mga players sa boxing ang mga singsing na lubid para sa pakikinabangan. Sa boxing at kickboxing, iligal na hampasin ang isang natumbang kalaban kapag ang anumang bahagi ng katawan maliban sa mga paa ay nakadikit. Ititigil ng referee ang aksyon at kung may matuktok, magsisimula ang bilang. If a boxer is hit with a low blow, they can be given up to 5 minutes to recover. So, dito naman, kung ang isang boksingero ay tinamaan ng accidental low blow, sa ibaba ng sinturon ay binibigyan ng hanggang 5 minuto upang makabawi. Tatawagin ng oras, ipapadala ang boksingero sa kanilang corner at kung hindi sila makapagpatuloy pagkatapos ng 5 minuto, maaari silang VBA sa pamamagitan ng technical knockout, TKO, kung sinadya ang nagkasala ay maaaring ma-disqualify habang ang paulit-ulit na fouls ay maaaring humantong sa mga bawas na puntos.
Technical and tactical skills. Technical skills, instant and footwork. The foundation of all techniques, ensuring balance, controlling distance, and creating angles for attack or evasions. Ang footwork ay mahalaga dahil ito ang tumutulong sa pagbalanse ng katawan, pagkontrol ng distansya, at paggawa ng tamang posisyon para sa mga pag-atake o pagdepensa. Halimbawa, forward step, isang hakbang papunta sa harap para makalapit sa kalaban o maka-atake. 4 core punches. Jab, fast strength, reading hand punch for range, set up and defense. Ang jab ay mabilis at diretsong suntok na ginagamit para sukatin ang distansya, maghanda ng susunod na atake at pagdepensa. Halimbawa, jab to the body, jab na tinama, cross, powerful strength, rear hand, punch driving by hip rotation. Ang cross ay isang malakas na diretsong suntok mula sa likurang kamay na ginagamit ng pag-ikot ng balakang o hip rotation para magkaroon ng mas malaking puwersa. Halimbawa, jab cross combination, jab muna tapos cross, ginagamit para mas malakas ang pangalawang suntok. Hook, short circular powerful punch targeting the side of the head or body. Ang hook ay maikli at pabilog na suntok na karaniwang tinatama sa gilid ng ulo o katawan ng kalaban at kilala sa malakas na puwersa nito. Halimbawa, hook to the body, hook na tinama sa tagiliran o katawan ng kalaban. Uppercut, vertical upward punch used for close range combat. Ang uppercut ay mataas na suntok na ginagamit sa malapit na laban at karaniwang tinatamaan ang baba o katawan ng kalaban. Halimbawa, left uppercut, pataas na suntok gamit ang karaniwang kamay na tinatamaan ang baba o chin ng kalaban. Sleeping weaving, moving the head or body often to avoid incoming the punches. Ang sleeping at weaving ay may galaw ng ulo at katawan para umiwas sa suntok ng kalaban nang hindi umaatras kaya mas mabilis nakaganti ang atake. Halimbawa, sleeve right, pag-ilag ng ulo pakanan para hindi matamaan ng suntok. Blocking parrying, using the gloves or arms to reflect or stop a punches. Ang blocking at parrying ay paraan ng pagtigil o pag-deflect ng suntok gamit ang gloves o braso para hindi matamaan ng kalaban.
Halimbawa, high block. Pagharang gamit ang gloves o braso para mapigilan ang suntok sa ulo. Shoulder roll. Rotating the body to turn away from the punch. Ang shoulder roll ay pag-ikot ng katawan at balikat para maiwasan o mapahina ang suntok ng kalaban at makagawa ng pagkakataon para sa counter-attack. Halimbawa, shoulder roll versus jab. Iniikot ang balikat at katawan para dumulas o hindi tumama ang jab ng kalaban. Okay, range management. Ini siya ang pagkontrol san kaharayon san kalaban or kaharaniyon kung maduok or magharayo para mas epektibo ang pagsuntok. Next is cutting off the ring. Ini man siya an kung diin ginaharang mo ang galaw sa imo kalaban para may ngadto siya sa ligid para diri siya makasuntok. Finting and drawing. Ini siya ang galaw nga magpapanggap ka nga susuntukon man imo kalaban para magkamali siya or maghatag siya depensa sa imo. Inside fighting or infighting. Ini siya ang pakikipaglaban nga harani ay para mas matagan mo siya harani nga suntok. Okay, ang pivoting sayo siya nga pag-skip sa imong lawas or pagtalibong sa imong lawas para makaiwas ka sa mga suntok and then makahanap ka sin opay nga pwesto. Defense tactics. Ang defense tactics is pag-iwas sa mga suntok gamit ang imong ulo tapos ang kamot. Okay, last sa tactical skills is ang ring generalship. Okay, ang ring generalship is ang pagkontrol, parang ang kakayahan nga kontrolon ang laban sa sulod sa ring. Officiating o pag-officiate sa boxing, una referee, tagapamagitan, pangunahing otoridad sa ring, nagbibigay ng mga tagubilin bago ang laban, sinusuri ang mga guwantes at nagmumonitor ng illegal na galaw, low blows holding. Nagsimula ng 10 counts sa knockdown at pinagpatigil ang laban kung ang boksingero ay wala ng depensa. Pangalawa, judge o mga hukom. Karaniwang tatlong nakaupo sa ringside, sinusuri ang bawat round based sa effective aggression. Ring generalship, depensa at clean landing punches gamit ang 10-point system. Pangatlo, timekeeper, tagabantay ng oras, responsible sa tagal ng mga round, rest period at pagbibilang ng knockdowns. Ringside officiation, doktor sa ring, pinapayuhan ang referee tungkol sa kaligtasan ng boksingero lalo na sa mga sugat o injury.